Kumagat ang gabi na yun nang tawagin ako ng walang hiyang bayaw ko na pasanin, na bibig na kailangang pakainin, isang bibig na sobra. Doon parang namatay ang puso ko. Si anak kong babae naman, si Clara, wala itong sinabi. Tumayo lang doon, tahimik. Ang kahihiyan at sakit mula sa kawalang utang na loob ay halos pumatay sa akin. Sa loob ng maraming taon, ako ang ilaw ng tahanan. Binigay ko ang lahat, bawat piso, bawat dasal para sa kinabukasan nila. Pero sa kanila, parang anino lang akong iniwan. Hanggang sa isang araw, napagdesisyonan nilang wala na akong silbi. Pinalayas nila ako dala lang ang 2 maleta at pusong wasak. Pero hindi nila alam ang isang bagay. May lihim na kayamanan, isang mana na iniwan sa akin ng asawa ko, si Ramon, na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Ang matandang babaeng inayawan at itinakwil nila pala'y mangangaso. Gusto nila akong manahimik at mawala na lang. Ngayon, hindi ko lang hinihingi ang bahay. Kikilalanin ko ulit ang aking dangal at magbibigay ng aral na hindi nila malilimutan. Kung ikaw man ay naramdaman na parang estranghero sa sarili mong tahanan, paki-like at i-share ang video na ito. Mag-comment sa baba. Saan kayo nanonood? Sabihin nyo sa akin. Ang mga araw sa maliit na kwarto ng motel na yon ay parang walang katapusan. Araw-araw lalong humahaba. Ang amoy ng kwarto, halo ng hapo, luma at usok ng sigarilyo mula sa labas. Ang ingay ng lumang aircon at paminsan-minsang tunog ng sasakyan sa kalye, malapit doon ay naging pamilyar na sa pandinig ko. Ito ang aking kanlungan. Ito ang aking kulungan. Sa unang mga linggo, halos hindi ako makakain. Bawat subo ay parang may buhangin ng kahihiyan at sakit. Paano nangyari ito sa akin? Ako si Teresa, ang naglaan ng buong buhay sa pag-aalaga ng pamilya. Ngayon, mag-isa akong namumula ng bawat barya sa pitaka. Sinubukan kong maghanap ng trabaho. Nag-apply ako sa mga sari-sari store, maliit na tindahan, kahit sa paglilinis. Pero sino ang tatanggap ng balo na halos 70 taon na ang huling karanasan sa trabaho ay ilang dekada na ang nakalipas? Ma'am, sobrang qualified po kayo, sabi nila ng magalang. Ibig sabihin, matanda ka na para dito. Bawat tanggi ay parang karayom na tumutusok sa pagkatao ko. Nagpapaalala ito sa mga salitang binitiwan ni Marco, ang walang hiyang bayaw, pasanin, bibig na sobra. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit sa isip ko, lalo na sa gabi, kapag ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sigaw. Tinawagan ko si Clara noong unang linggo. Minsan lang. Gusto ko lang marinig ang boses niya. Hindi siya sumagot, nag-iwan ako ng mensahe. Anak, kumusta ka? Okay lang si nanay. Kasinungalingan. Pero ganon ang ginagawa ng mga ina, di ba? Nagpapanggap tayong matatapang para sa kanila. Hindi siya tumawag pabalik. Pagkatapos noon, hindi na ako sumubok. Ang katahimikan mula sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa mga salita ni Marco. Isang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng kama, parang natapos na ang daan ko. Wala nang pupuntahan. Wala nang pag-asa. Sa sobrang kawalang kaya, binuksan ko ang iisang kahon na dala ko, hindi damit ang laman. Mga alaala mula sa dating bahay namin sa Cavite. Mga lumang larawan ko at ni Ramon. Mga liham mula sa mga kaibigan. At sa ilalim, nakatago sa isang sulok, isang maliit na aklat na balat. Ang diary ni nanay, si Lola Dolores. Nagulat ako. Hindi ko naalala na isinama ko ito. Siguro sa pagmamadali, aksidenteng nadala. Aminin ko, muntik ko nang ibalik. Ano pa ba ang silbi nito? Paalala lang sa nakaraan, pero may humila sa akin. Ang pakiramdam ng lumang balat na malambot sa kamay ko, parang may sariling kwento ito. Parang may binubulong sa akin. Binuksan ko ang ilaw sa tabi ng kama at nagsimulang magbasa ng unang mga pahina. Ang sulat kamay ni nanay, maayos, bilog at laging tinta. Naalala ko ang maliliit na mensahe na inilalagay niya sa baon ko noong bata pa ako. Sa una, mga pangkaraniwang bagay lang tungkol sa panahon, sa mga gawain sa simbahan, sa pagtaas ng presyo, simpleng buhay ng isang ordinaryong babae. Pero habang lumalalim ang pagbasa ko, may isang entry na nakakuha ng pansin ko. June 15, nakasulat. Dumating siya ngayon, sabi ng sulat. Sinabi niya, sana iba ang naging takbo. Sana ako ang asawa niya,
Pero may pamilya siya, may karera, may pangalang kailangang ingatan. Nagsimulang mabilis ang tibok ng puso ko. Nagpatuloy ako sa pagbasa. Hindi dapat malaman ni Teresa. Sana balang araw maintindihan mo kung gaano kita kamahal. Kahit na nagmula ka sa isang pagkakamali at pagnanasa. Binasa ko ng 2 beses, 3 beses. Hindi dapat malaman ni Teresa. Parang suntok sa dibdib ang mga salitang, "Yon, ano ang ibig sabihin? Pagkakamali?" Nagpatuloy ako. Nanginginig ang kamay ko. Sunod-sunod na entry, mga pahiwatig, alaala, mga pagkikita sa mga hotel sa Maynila. Maliit na halaga na tinanggihan niya, pero kailangan para makapag-aral ako. Hindi niya kailanman binanggit ang buong pangalan ng lalaki, tanging inisyal na HJS. May isa pang entry noong Pebrero. Sinabi niyang gumawa siya ng paraan para kung may mangyari sa kanya, may maiiwan kay Teresa. Bahagi ng lahat ng pinaghirapan niya. Siyempre, hindi opisyal, masyadong risky. Pero nangako siya ng isang trust, isang liham. Sinabi niya, ang abogado niya, si Atenor de Guzman, ang nakakaalam. De Guzman, ang pangalang yon. Parang kidlat na tumama sa akin. Nakita ko na ang pangalang yon dati. Saan ba? Tapos naalala ko. Pangalan yon ng abogado ni Ramon, asawa ko. Sa ilang papeles dati, pero ibang unang pangalan. Posible kaya? 2 araw at maraming paghahanap sa isang internet cafe ang ginugol ko. Bawat piso na isinasaksak ko sa slot ay parang hakbang palapit sa katotohanan. At sa wakas, nakita ko siya. Leonardo de Guzman, isang retiradong abogado, espesyalista sa mana, may maliit na opisina pa rin sa Makati. Nanginginig ang kamay ko, hindi ko kayang tumawag. Sa halip, sumulat ako. Isang liham na sulat kamay na ipinadala sa koreo. Ipinakilala ko kung sino ako, kung sino si nanay, at nagmakaawa ako. Nagmakaawa para sa pagkakataong makapag-usap. 2 linggo ang lumipas. 2 linggong puno ng pag-aalala at duda. Akala ko tapos na. Panaginip lang lahat. Pero isang hapon, tumunog ang lumang cellphone ko, hindi kilalang numero. Nang sagutin ko at banggitin ang pangalan ni nanay, narinig ko ang boses sa kabilang linya. Siya, si Atenor de Guzman. Alam niyang hindi lang kliyente si nanay, kundi kaibigan din. Hinintay ko po ang tawag ninyo, Teresa, sabi niya. May dapat ninyong makita. Kinabukasan, sumakay ako ng bus patungong Makati. Dala ko ang maliit na bag, baka panloloko lang lahat. Pero nang makapasok ako sa tahimik niyang opisina, napapaligiran ng lumang libro at mas lumang katahimikan, alam kong totoo ito. Inabot niya sa akin ang isang sobre na selyado, madilaw na ng panahon at marupok. Galing ito kay Horacio Jacinto Santos, tagapagtatag ng Santos Energy, isa sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa Luzon. Isang lalaking nakita ko lang sa dyaryo, may pamilya, reputasyon at malaking pamana. Ang liham ay para sa anak ko, si Teresa. Hindi ko natapos basahin ang liham sa isang upuan. Umiiyak na ako bago pa man makarating sa 2 talata. Inamin niya lahat, ang pag-ibig nila, ang pagsisisi niya, ang lihim na pagmamahal at ang pangako. Nang mamatay siya, ang bahagi ng personal na ari-arian niya na hindi nakasama sa opisyal na estate ay ipinasa sa akin sa pamamagitan ni Atenor de Guzman. Ikaw ang dugo at laman ko, isinulat niya sa liham. At kahit duwag ako na hindi kita kinilala habang buhay ako, kinilala kita sa aking kamatayan. Inilagay ni Atenor de Guzman ang isang folder sa mesa. Sa loob, mga papeles ng bank account, maliit na investment portfolio, titulo ng lupa, kabuwang halaga, mahigit 100 milyong piso. Tinitigan ko ang mga papeles sa kasya. Totoo po ba ito? Bulong ko. Tumango siya. Sa inyo po yan, Teresa. Sa sandaling yon, hindi dahil sa pera kundi dahil sa unang beses sa buhay ko, naramdaman kong pinili ako, may nakakita sa akin. Hindi ako sumigaw, hindi tumawa, hindi umiyak ng malakas. Umupo lang ako doon, tahimik na parang bulong. Hinayaan kong tumagos sa akin ang katotohanan na parang matagal nang hinihintay na ulan. Gabing yun sa motel, hindi ako nakatulog. Tinitigan ko ang kisame tulad ng ginagawa ko sa loob ng maraming buwan. Pero sa pagkakataong ito,
Unti-unting lumitaw ang ngiti sa labi ko. Akala nila itinapon na nila ako. Akala nila tapos na ako. Pero hindi nila alam na hindi pa ako tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ako nagsisimula. Ang babaeng pinalayas nila ay patay na. Isang bagong Teresa ang isinilang mula sa abo ng nakaraan. At ang Teresa na ito ay may plano. Hindi ako agad bumalik sa Cavite. May nagbago sa loob ko, isang permanenteng pagbabago. Hindi na ako ang Teresa na iniwan ng anak. Isa na akong bagong tao. Isang taong niloko sa buong buhay at sa wakas ay nakakita ng katotohanan. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, marahil taon, hindi na ako nalulunod sa kahihiyan. Humihinga na ako ng kalinawan. Nagstay ako sa Makati ng ilang araw pa. Naglakad-lakad sa mga kalye ng Bonifacio Global City, isang lugar na dati pangarap ko lang marating. Umupo ako sa mga mamahaling coffee shop. Tahimik na pinagmamasdan ang mga taong abala sa buhay nila. Mga taong hindi itinapon na parang basura tulad ko. At sa unang pagkakataon, hindi ako naiinggit sa kanila. Pinag-aaralan ko sila. Tinatanong ko sa sarili ko kung sino sa kanila ang nagtatago ng lungkot sa ngiti. Sino ang niloko? Sino ang gumapang pabalik mula sa dilim? Hindi ko na hinahangad ang buhay nila. Hinahangad ko ang lakas nila. Hindi lang mana ang ibinigay sa akin ni Atimer de Guzman. Binigyan niya ako ng oras. Oras para iproseso ang lahat. Oras para maintindihan kung ano ang hawak ko ngayon. Hindi lang yaman yon, lakas yon. At sa simula, hindi ko alam ang gagawin ko rito. Pero ang sakit, kapag pinagsama sa sapat na kahihiyan, nagiging gasolina. Narealize ko na ang pinakamalaking insulto na maibibigay ko kina Marco at Clara ay hindi ang galit ko, kundi ang tagumpay ko. Nang bumalik ako sa Maynila, hindi na sa murang motel, nagpa-reserve ako ng short-term apartment sa isang kondo sa BGC. Malinis, moderno, tahimik. Uri ng lugar na hindi kailanman naisip ni na Clara at Marco na kaya kong bayaran. Nagsimula akong magbihis ng iba. Mas maayos, mas maingat. Hindi mapagmataas pero nagbibigay ng impresyon na hindi dapat ako tratuhin ng magaan. Isang bagong anyo, uri na nagbubukas ng pinto. Gabi-gabi sa harap ng laptop na binili ko, nagsimula akong manood ng mga video sa YouTube tungkol sa investment, real estate, kontrata. Natutunan ko ang wika ng negosyo. Natutunan ko ang mga salitang asset, liability, return on investment. Hindi dahil gusto kong magtayo ng imperyo, kundi dahil gusto kong protektahan ang sarili ko. Hindi na ako magiging walang kaya pa. At isang gabi, habang nagbabrowse ako sa mga website, nakita ko ito. Nakalista sa isang auction site ng real estate, isang condominium building sa Quezon City. Medyo luma pero matibay pa ang pundasyon. Eksaktong lokasyon sa compound kung saan nakatira sina Clara at Marco. Tumayo ako ng tuwid, tinitigan ng screen. Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Nakalista ito bilang foreclosed property dahil hindi binayaran ng dating may-ari ang real property tax. Ang auction ay 2 linggo na lang. Hindi ako nagdalawang isip. Kinabukasan, tinawagan ko si Atimer de Guzman. Sa tulong niya, nag-establish kami ng LLC, isang anonymous company. Tinawag namin itong TL Holdings, pambayad kay Teresa. Simple lang, walang magdududa. Tinapos namin ang papeles, nilipat ang pera at nagbid. Hindi ko plano ang paghihiganti. Hindi naman talaga. Sa isip ko, strategic investment ito. Pero sa puso ko, alam kong may higit pang dahilan. Makokontrol ko ang tanging lugar na akala nila sila ang hari. Dumating ang araw ng auction. Lahat online. Tahimik. Walang nakakaalam tungkol sa TL Holdings. Nanalo ako. Simple, legal, at walang nakakaalam. At ganoon kadali, naging akin ang building kung saan sila nakatira, kung saan pinalayas nila ako dala ang 2 maleta at walang laman na dahilan kung saan nila ako minura sa pinakamababa kong punto sa buhay. Naalala ko na nakaupo ako sa mesa sa bagong apartment ko. Tinitingnan ang titulo. Binulungan ko ang hangin. Tingnan natin kung paano magbabayad ng renta si Marco sa bibig na hindi niya kayang pakainin. Isang buwan ang lumipas, ipinadala na ang mga notice sa lahat ng tenant. Re-review ang renta at susuriin ang terms ng lease. At para kina Clara at Marco, 3 beses na ang bagong halaga. Hindi doble, 3.
Base sa current market value kasama ang back taxes na hindi binayaran ng dating may-ari. Siguradong nagngangalit siya. Hindi ko kailangang makita para malaman. Naramdaman ko ang galit niya kahit malayo. Pero hindi ito tungkol sa pera. Tungkol ito sa pride. Si Marco ay lalaking kailangang makaramdam na siya ang may kontrol at hinila ko lang ng tahimik ang alpombra sa ilalim ng paa niya. Tinawagan ako ni Clara 2 araw pagkatapos ng notice. Una itong pagtatangka niyang makipag-ugnayan mula nang umalis ako. Pero hindi ito tungkol sa pera, tungkol ito sa pride. Si Marco ay lalaking kailangang makaramdam na siya ang may kontrol at hinila ko lang ng tahimik ang alpombra sa ilalim ng paa niya. Tinawagan ako ni Clara 2 araw pagkatapos ng notice. Una itong pagtatangka niyang makipag-ugnayan mula nang umalis ako. Inilagay ko sa voicemail. Narinig ko ang boses niya, nanginginig at puno ng pag-aalala. Nay, hindi ko po alam kung narinig niyo na, pero may kakaibang nangyayari. Biglang tumaas ng husto ang renta namin. Galit na galit si Marco. Ako? Hindi ko rin po alam. Pwede po ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot. Hindi pa ang oras. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Tungkol ito sa bigat. Kailangan nilang maramdaman ang timbang ng desisyon nila. Isang gabi, nag-drive ako malapit sa building nila. Nakailaw pa sila. Nakikita ko ang mga anino na gumagalaw sa likod ng kurtina. Si Clara naglalakad-lakad. Si Marco sumisigaw. Ang anino niya ay hindi malikhaing kamukha. Pinanood ko sila sandali. Pagkatapos ay umalis ako. May bahagi ng puso ko na nalulungkot. May bahagi na nakaramdam ng hustisya. At may bahagi pa rin na masakit. Dahil kahit ngayon, alam ko ang alam ko. Mayroon ako ang mayroon ako. Ibibigay ko pa rin ang lahat para lang mabalik ang anak ko. Pero hindi ang anak na kasama si Marco, kundi ang anak na aking pinalaki. At alam kong imposible yon. Kaya nanahimik ako at naghintay. Dahil minsan, ang pinakamalakas na hustisya ay ang hindi pagsasalita. At hindi pa ako tapos. Hindi ko namalayan kung gaano ako nagbago hanggang makita ko si Clara sa grocery. 3 linggo pagkatapos ng pagtaas ng renta. Hindi niya ako nakita. Nasa ibang aisle ako, nagtatago sa likod ng mga lata ng sardinas. Mukha siyang pagod. Hindi lang pagod, kundi pagod na pagod. Ang buhok niya ay nakatali lang ng magulo, tulad ng ginagawa niya kapag katatigil lang ng pag-iyak. Halos walang laman ang cart niya. Karamihan ay murang bilihin, bigas, itlog, ilang lata ng sardinas na hindi kilalang brand. Dapat ay umalis na ako. Pero hindi. Sinundan ko siya sa distansya. Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Parang may ginagawa akong mali. Tumigil siya sa harap ng maliit na box ng pasta. Tapos, tumingin sa cellphone niya. Isang text mula kay Marco. Siguro nanlumo ang balikat niya. Inilagay niya ulit ang box sa istante. Sa sandaling yon, hindi dahil naawa ako sa kanya, kundi dahil naalala ko ang batang tumatakbo sa akin umiiyak ng madapa. Ang batang pumupunta sa akin tuwing gabi para tingnan kung may halimaw sa ilalim ng kama. At ngayon, siya mismo ang kasama ng isang halimaw. Umuwi ako ng araw na yon at umupo sa sofa ng maraming oras, tahimik. Tinitingnan ko ang labas ng bintana. Iniisip kung paano tayo naging estranghero ng buhay. Pero sinabi ko sa sarili ko, hindi ito parusa. Ito ay resulta. At ang resulta ay matagal nang dumating. May mga plano na ako ngayon. Hindi lang para sa building, kundi isang tahimik at mabagal na laro ng chess. Bawat galaw ay kinakalkula. Bawat hakbang ay pinag-iisipan. Sa ilalim ng pangalang TL Holdings, nagsimula akong magpaayos. Maliit muna, tumutulo na gripo, sira na lock, kumikislap na ilaw. Hindi napansin ni Marco. Masyado siyang abala sa pagtaas ng renta. Sumisigaw sa property manager sa email. Humihiling ng sagot. Pero kilala ko siya. Alam ko kung paano gumagana ang ego niya. Hindi siya aalis. Ituturing niyang pagkatalo yon at susunod lang si Clara tulad ng dati. Kaya nagpatuloy ako. Binago ko ang signage ng property. Nag-install ng security camera malapit sa lobby. Nag-update ng mailbox para sa tenants. Lahat sa pangalan ng kumpanya ko. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod.
Tapos dumating ang susunod na notice, mandatory annual inspection. Nagpadala si Marco ng galit na reply sa tenant portal, puno ng walang kwentang banta at self-justification. Ngumiti ako nang mabasa ko. Dahan-dahan na siyang nawawalan ng kontrol at wala akong kailangang gawin. Samantala, nagiging ibang tao na ako na halos hindi ko nakilala. Nagbago ang buhok ko, mas nakaistilong damit. Naglalakad na ako na may layunin. Nagsimula akong sumali sa maliliit na business meeting sa ibang pangalan. Nag-aaral tungkol sa real estate, nagbubuild ng connections. Walang nagtatanong tungkol sa nakaraan ko. Ang nakikita lang nila ay isang kalmado at matatag na babae na matalim ang mata at may pera. Ang pinakamagandang disguise ay ang katotohanang hindi mo sinasabi. Isang umaga, nakasalubong ko sina Clara at Marco sa parking habang papalabas ako ng meeting. Pinanatili ko ang sunglasses ko. Nakabunyi ng maayos ang buhok ko. Halos hindi ako nilingon ni Clara. Hindi niya ako nakilala si Marco. Gabing yon, umupo ako sa sala ko. Uminom ng tsaa. Iniisip kung gaano kakaiba ang dumaan sa tabi ng sariling anak at maging invisible. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas malakas ka kaysa sa naaalala nila. Hindi na nila ako makita ngayon dahil ang alam lang nila ay ang bersyon ko na dati nilang nakontrol. At ang babaeng yon ay wala na. Nagpapatuloy pa rin ang tawag mula kay Clara pero mas bihira na. Ang mga voicemail ay mahina at puno ng pag-aalala. Hi Nay, gusto ko lang malaman kung may oras ka para mag-usap. Alam ko po na komplikado ang lahat. Hindi ko sinagot, hindi dahil malupit, kundi dahil kailangan niyang maramdaman ang kawalan na kanyang nilikha. At tuwing may pumasok na duda sa isip ko, binubuksan ko ulit ang diary ni Nanay. Binabasa ko ulit-ulit ang mga salitang yun. Hindi dapat malaman ni Teresa. Pero ngayon alam ko na, at kasama ng kaalamang yon, dumating ang uri ng baluti na hindi mababasag. Hindi na ako ang babaeng namamakaawa na makatira sa ilalim ng bubong nila. Ako na ang may-ari nito. Lagi kong pinaniniwalaan na ang paghihiganti ay hindi hustisya. Ito ay tungkol sa balanse, hustisya na walang apoy. Isang pag-aayos, hindi digmaan. Pero nang makita ko ang reply email mula kay Marco pagkatapos niyang makuha ang notice ng pagtaas ng renta, kailangan kong aminin na may maliit na kislap ng kasiyahan na sumiklab sa loob ko. Subject: pagtaas ng renta. Hindi katanggap-tanggap, baka pagkakamali. 3 beses na ang renta namin. Pera na to. Humihiling akong makausap ang sinumang may-ari ng basurang to. 3 taon na kaming nakatira rito at hindi kailanman huli ang bayad. Magnanakaw ito. Pinirmahan niya ng buong pangalan niya na parang may kabuluhan yon. Binasa ko ang email ng 3 beses at ipinasa ito sa property manager ko na may simpleng note. Pakisagot po gamit ang Standard Clause C tungkol sa market adjustment. Walang special exception. Hindi lang galit si Marco. Naguguluhan siya. Ang kayabangan niya ay hindi kailanman pinayagan ng ideya na may makakatalo sa kanya. Sanay siyang laging may kontrol. Kaya ang ideya na sumagot sa invisible na landlord ay nagpabaliw sa kanya. Tinawagan ako ni Clara muli gabing yon. Iba na ang voicemail. Walang pagkukunwari. Nay, alam ko pong hindi kayo sumasagot, pero talagang kailangan ko pong makausap kayo. Mahirap na po ang sitwasyon ngayon. Galit na galit si Marco. Sinisisi niya ang lahat. Sinusubukan naming ayusin. Namiss kita po. Nabasag ang boses niya sa dulo. Sa isang saglit, dumampi ang mga daliri ko sa screen. Pwede kong tawagan siya, sabihing magiging okay ang lahat, na aayusin ko ang lahat. Pero hindi ko ginawa dahil hindi okay ang lahat at hindi ko na maaayos ang gulo na tinulungan niyang likhain. Pinayagan ni Clara na itapon ako ni Marco na parang wala akong halaga, na parang utang na hindi nila kayang bayaran. At ngayong dumadagan ang pressure sa kanya, naaalala niya ang numero ko. Hindi ko na siya papayagang manatili sa dilim kahit saglit pa. Sa susunod na linggo, pinayagan ko ang karagdagang upgrade sa property. Bagong pintura sa labas, bagong ilaw sa hallway, pagpapaganda ng landscape. Ang renta ni Marco ay hindi lang parusa. Pinagkukunan ito ng pondo para sa improvements,
para sa ibang tenants. Iyon ang kabalintunaan. Lahat ay nakikinabang. Siya lang ang hindi nakikita. Nagsimula siyang mag-iwan ng galit na sulat sa opisina. Mahina ang tubig. Nag-iipon ang basura. Kung ito ang binabayaran namin, malaking biro ito. Walang sinagot ang bawat sulat. Tumigil na si Clara sa pag-iwan ng voicemail. Nagsimula siyang mag-text. Maikli. "Hi Nay, pwede po ba tayong mag-usap? Talagang kailangan kita." Pagkatapos katahimikan muli. Samantala, sinusubaybayan ko ang bank statements. Matatag ang TL Holdings. May kita pa nga. Tahimik, magalang at on-time ang bayad ng ibang tenants. Si Marco lang ang maingay at si Clara ang natigil sa gitna ng bagyo. Pero nagbago ang lahat nang makatanggap ako ng quarterly report mula sa building manager. Kasama ang mga larawan ng unit ni na Clara at Marco. May amag ang banyo. Bitak ang tiles sa kusina. Nag-iipon ang mga sulat sa sahig. Nagtitipid sila. Simpleng pamumuhay. Dapat ay naawa ako. Sa halip naramdaman ko ang kalinawan. Hindi lang tungkol sa renta, tungkol ito sa kapangyarihan. At mabilis na nawawala ito kay Marco. Nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa building na nag-o-overtime na siya sa trabaho. Nakita raw umiiyak si Clara sa likod na hagdan ng isang tenant. Sisingaw sila mula sa loob at hindi ko kailangang magsalita. Iyon ang bahagi na paulit-ulit kong binabalikan. Matagal akong namakaawa na mapakinggan. Namakaawa kay Clara na makita kung ano talaga si Marco. Para makita kung ano ang mangyayari sa kanya kung manatili siya sa tabi nito. Ngayon, sila ang lumulunod sa sariling katahimikan at mula sa itaas ko silang pinapanood. Literal na nakikita ng bagong apartment ko ang courtyard nila. Ibang building, mas mataas na palapag, mas ligtas. View na hindi nila kayang bayaran. Hindi palagi kong tinitingnan sila. Sapat lang para maalala na hindi ako baliw, na hindi ko imbento ang pagtataksil, na ang ginawa nila sa akin ay may karapatang magkaroon ng bunga. Gayunpaman, sa kabila ng lahat, may mga gabi pa rin na nakaupo ako sa tabi ng bintana. Mahigpit na kapit sa cellphone ko. Tinitingnan ang huling text ni Clara. "Talagang kailangan kita, Nay." Ang babae sa loob ko, ang ina, ay nasasaktan. Pero lagi kong iniisip na ang tunay na lakas ay hindi kailangang sumigaw para mapakinggan. Hindi ito bumubukas ng pinto o nagbabanta. Hinila mo lang ang isang tali rito. Isinara ang isang pinto roon at panoorin ang mga nanlait sa'yo na magsimulang mag-alala. At si Marco, nag-aalala na siya. Lalong lumala ang lahat sa apartment na yon pagkatapos ng pagbisita ni Clara. Hindi ko kailangan ng kamera para malaman yon. Mararamdaman mo ang pagguho ng isang tahanan kung makinig ka ng mabuti. Sinabi sa akin ng maintenance team na naging aloof na si Marco. 2 beses sa isang linggo dumadagsa siya sa opisina ng management. Iginiit na malaman kung sino ang may-ari ng building. Gusto niya ng pangalan, gusto niya ng mukha, gusto niya ng taong masisisi. Ang katotohanang hindi niya mahanap ang kahit sino, iyon ang nagtulak sa kanya sa gilid ng kabaliwan. Nagsimula siyang maghukay. Alam kong gagawin niya yon. Hindi si Marco ang tipong tahimik na tatanggap ng pagkatalo. Nakita ko na dati kung paano niya lihim na tinitingnan ang cellphone ni Clara kapag iniwan ito sa counter. Kung paano niya tinitingnan ang resibo nito. Nagko-comment kung gaano katagal niya inaayos ang mga bagay. Ang salitang pag-aari ay hindi sapat para ilarawan siya. Kaya nang magsimula siyang maghanap ng pangalan sa likod ng TL Holdings, handa na ako. Sinubukan niyang mag-search ng LLC sa public records. Pero ang lahat ay isinumite ng abogado ko sa pamamagitan ng privacy trust. Walang pangalan. Walang bakas. Pagkatapos, dumating ang mga email sa property manager ko. Nagpapanggap siyang tenant. Tinatanong kung sino ang may-ari. Matapang at desperado. Tinawagan pa niya ang title office. Nagpapanggap na abogado na kumakatawan sa ibang property. Itinaboy ito ng staff at direktang iniulat sa amin. At nang hindi magtagumpay ang mga landas na yon, lumipat siya sa loob kay Clara. Hindi ko alam eksakto kung ano ang nangyari, pero tinawag ng isang kapitbahay ang management at tinanong kung may makakatingin sa unit.
Sinabi niyang narinig niya ang nabasag na salamin, malakas na boses, galit na hindi lang galing sa bills kundi sa takot. Pumunta ang maintenance man doon, walang sumagot. Pero sa siwang ng pinto, narinig niyang naglalakad-lakad si Marco, bumubulong at umiiyak si Clara. Ang katahimikan, pagkatapos ay mas mabigat pa kaysa sigaw. Ilang araw pagkatapos, nakatanggap ako ng kakaibang sobre. Walang pangalan sa labas, walang return address. Sa loob, isang liham. Alam ko ang ginagawa mo. Akala mo matalino ka, pero hindi mo ako matatakot. Malalaman ko kung sino ka, at kapag nalaman ko, magsisisi ka. Walang lagda, pero nakilala ko ang sulat kamay. Ang sulat ni Marco ay katulad ng pag-uusap niya. Galit, hindi pantay. Sobrang lakas sa papel. Nakaupo ako doon, mahigpit na kapit sa liham. Tumitibok ng mabilis ang puso ko. Hindi dahil sa takot kundi sa alaala, dahil dinala ko nito pabalik sa sandali nang tumayo siya sa kusina at tumingin sa mata ko na parang ako ay dumi sa ilalim ng sapatos niya. Kung paano tumayo si Clara sa tabi niya, hindi lang tahimik kundi kasabwat pa. Nakaupo ako doon, mahigpit na kapit sa liham. Tumitibok ng mabilis ang puso ko, hindi dahil sa takot kundi sa alaala. Dahil dinala ako nito pabalik sa sandali nang tumayo siya sa kusina at tumingin sa mata ko na parang ako ay dumi sa ilalim ng sapatos niya. Kung paano tumayo si Clara sa tabi niya, hindi lang tahimik kundi kasabwat pa. At ngayon, siya ang naghahanap sa dilim. Nalulunod sa kawalan ng katiyakan, sumisigaw sa kawalan. Makahulugang tula pero mapanganib din. Kaya lalo kong pinatibay ang depensa ko, tinawag ko ang abogado ko, pinrotektahan ang building. Nag-install kami ng mas maraming surveillance system, maingat, legal, routine. Tiniyak kong protektado ang ibang tenants. Hindi matutumba ang building dahil lang sa isang lalaking hindi makayanan ang bigat ng sariling kasamaan. At si Clara, hindi na siya tumatawag. Pero narinig ko mula sa building manager na naglalakad na siya papuntang trabaho. Nabenta na ang sasakyan niya. Pinapagtipid na ang kuryente at tubig nila. Pati ilaw ay pinapatay ng 9:00, walang heater sa ilang gabi. Ang mga bitak ay hindi lang sa relasyon nila. Nasa kaligtasan na ng buhay nila. At sa kabila ng lahat, pinanatili ko ang distansya dahil hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa determinasyon. Hayaan lumitaw ang tunay na kulay ni Marco hanggang mapagtanto niya kung gaano siya kaliit. At hayaan si Clara na magdesisyon. Mananatili ba siya sa hawla o hahanapin ang susi na inilagay ko mismo sa harap niya? Alam kong hindi pa siya handa, pero dahan-dahang sumasarado ang mga dingding at ang mga sekreto ay may paraan para makalabas sa mga bitak. Hindi ko inaasahan ang katok sa pinto gabing yon. Ilang araw na katahimikan. Walang email mula sa management, walang voicemail mula kay Clara, walang anonymous na banta, katahimikan lang. Uri na parang bagyo na nagtatago sa malayo, naghihintay, pero nang dumating ang mahina at mabagal na katok, may kirot sa dibdib ko. Binuksan ko ang pinto. Nandoon si Clara, basa sa ulan. Yakap niya sa dibdib ang isang supot ng grocery na parang iyon lang ang sumusuporta sa kanya para hindi mahulog. Namumula ang mata niya at nakabuka ang bibig. Pero walang salitang lumabas. Parang nauubusan na siya ng salita. Lumapit ako sa gilid. Dahan-dahang pumasok siya. Tumutulo ang tubig sa sahig. Binigyan ko siya ng tuwalya at gumalaw kami ng tahimik. Nagpainit ako ng tubig sa kettle. Naglagay ng 2 tasa ng chamomile tea. Umupo siya sa dulo ng sofa na parang ayaw niyang manatili ng matagal, na parang hindi siya karapat-dapat. At siguro, hindi nga. Sa wakas ay nagsalita siya. Tahimik ako. Ibig sabihin, alam ko. May bahagi sa akin na palaging alam. Pero sinabi ko sa sarili ko na stress lang yon, na kailangan lang niya ng suporta, na kapag matiyaga ako, magbabago siya. Muli, hindi ako nagsalita. Tumingin siya sa akin, nanginginig ang boses. Akala niya may humahabol sa amin. Obsessed na siya. Tinitingnan na niya ang cellphone ko, ang email ko. Noong nakaraang linggo, sinundan niya ako sa trabaho. Sinabi niyang para lang siguraduhin na wala akong kinalaman. Nanginginig siya. At hindi dahil sa lamig, tinanong niya kung may tinatago ako.
Kung may lihim ba akong itinago, tumigil ako. Hindi niya hinintay ang sagot. Sinabi ko sa kanya na matagal na akong hindi nakakita sa'yo, hindi ko nga alam kung saan ka. Tumigil siya, pero kasinungalingan yon. Tumingin siya ng diretso sa mata ko sa unang pagkakataon. Nakita ko ang building mo sa isang confidential notice. Parehong property management company. Alam kong hindi mahirap, syempre hindi. Matalino si Clara noon pa, pero ang talino ay hindi palaging may tapang. At ngayon, mukha siyang taong sa wakas ay nagmulat at nasuklam sa nakikita. Hindi pa rin ako nagsalita. Na-miss kita, bulong niya. Pero hindi ko alam kung paano pa makasama ka. Mahigpit ko ang kapit sa tasa. Umalis ka, sabi niya. Nabasag ang boses niya. Mahigpit ko pa rin kapit sa tasa. Umalis ka, sabi niya. Nabasag ang boses niya at iniwan kita. Pinayagan kitang itulak niya. Sa wakas, nagsalita ako. Hindi, Clara. Hindi mo siya pinayagan. Ikaw mismo ang pumili sa kanya. Tumigil siya. Kumurap siya. Bahagyang nakabuka ang labi niya na parang gustong tumanggi, magpaliwanag, pero wala nang maipaliwanag. Tumayo ako. Lumapit sa bintana at tiningnan ang gabi. Na makaawa ako para sa boses mo ng gabing yon, sabi ko. Isang salita lang, kahit isang salita. At nanahimik ka pa rin. Sa likod ko, narinig ko ang malalim niyang buntong hininga, isang tunog na tahimik at nabasag. Hindi ko inakalang aabot sa ganito, sabi niya. Akala ko makakaya kong panatilihin siya. Hindi mo mapapanatili ang lalaking tulad niya. Mahinahon kong sabi. Mabubuhay ka sa tabi niya o iiwan mo siya. Walang sagot. Hindi na kailangan. Matagal kaming umupo sa katahimikan. Dalawang babae ng iisang dugo pero walang tiwala. Wala pa. Siguro hindi na magkakaroon pa. Nang sa wakas ay tumayo siya para umalis. Maingat niyang inilagay ang tasa. Napapaligiran ng luha ang mata niya na hindi pa naluluha. Hindi ko inaasahan ang tawad, sabi niya. Gusto ko lang maalala ang pakiramdam ng ligtas. Inihatid ko siya sa pinto. Tumigil siya. Bigla siyang lumingon at niyakap ako. Hindi agad ako tumugon sa yakap. Pagkatapos ay ginawa ko, pero dahan-dahan, maingat na parang isang taong sinusubukang hawakan ang alaala ng hindi ito natatapon mula sa daliri. Nang bitawan niya, hindi siya nagpaalam. Tiningnan lang niya ako sa huling pagkakataon at umalis. At nang isara ang pinto sa likod niya, naramdaman ko na may nagbago sa kaibuturan ng puso ko. Hindi pa tawad, hindi pa. Pero isang maliit na liwanag ng isang bagay na balang araw ay maaring lumaki at maging kung papayagan niya. Pagkatapos ng pagkikita na yon, ang sumunod na katahimikan ay mas mabigat at nakakabingi kaysa sa anumang sigaw ni Marco. Parang nagbago ang hangin sa buong building. Hindi na ito tungkol sa misteryosong may-ari o hindi makatwirang pagtaas ng renta. Ngayon, may mukha na ito. At ang mukha na, yon ay akin. Ang babaeng akala nila mahina at walang halaga. Umalis si Marco mula sa common room gabing yon na parang sundalong natalo. Ang kayabangan niya ay napalitan ng maputlang galit. Sumunod si Clara sa kanya. Hindi inaalis ng mata niya sa akin. Puno ng halo ng gulat, takot at siguro isang pikit ng pagsisisi. Hinihintay ko ang susunod na galaw ni Marco. Ang taong tulad niya, kapag nasukol na, hindi sumusuko. Lalong nagiging mapanganib, tulad ng hayop na nasugatan. Dumating ito sa anyo ng email, hindi sa akin, kundi sa abogado ko. Subject: kailangan nating mag-usap ngayon din. Ipinasa ito ng abogado ko sa akin at binasa ko ng mabuti ang bawat salita. Matalim, mapanglaw at puno ng desperasyon ang mga salita niya. Alam ko na ang lahat, simula niya. Tungkol sa building, sa mana, sa maliit ninyong sekreto kay Santos. Akala mo matalino ka. Akala mo makakagiba ka ng buhay ko at aalis na may ngiti. Payagan mo akong linawin ito. Kung hindi mo aayusin to, kung hindi mo ibalik ang lahat, pupunta ako sa media. Pangalan mo, ang lover ng nanay mo, lahat. Tingnan natin kung paano ang napakagandang reputasyon mo kapag nalaman ng lahat kung saan talaga galing ang pamilya mo. Nang mabasa ko ang mga salitang yon, hindi ako natakot.
Isang malamig na katahimikan lang. Sa wakas, ginamit na niya ang huling card niya. Ang card ng kahihiyan. Ang sandata na ginamit niya laban sa akin mula pa noong una. Pero hindi niya alam na handa na ako para sa sandaling ito mula nang bilhin ko ang building. Nawawalan ng kapangyarihan ang kahihiyan kapag hindi mo na ito itinago sa dilim. Ipinasa ko ang email sa abogado ko na may simpleng utos. Gawin mo. Kinabukasan, nakatanggap si Marco ng cease and desist letter. Pero hindi lang yon. Kasama sa sulat, ang records ng lahat ng banta niyang ipinadala sa property office. Mga pekeng dokumentong sinubukan niyang isumite sa ilalim ng pekeng law firm at mga email na tahimik naming na-trace pabalik sa IP address niya. Dagdag pa ang mga reklamo mula sa ibang tenants tungkol sa ugali niya, records ng vandalism sa maintenance at kahit mga audio clips ng mga galit niya sa mga pampublikong lugar sa paligid ng building. Hindi namin kailangang mag-file ng criminal case. Sapat na ang civil suit para sa libel at harassment. Nagpanik siya. Alam ko yon dahil tinawagan ako ni Clara 2 araw pagkatapos. Nanginginig ang boses niya. Wala na siya, sabi niya. Umalis siya habang nasa trabaho ako. Nag-iwan siya ng sulat na sinasabing hinahabol siya. Sabi niya sinira mo ang buhay niya. Sinira niya ang sarili niyang buhay, mahinahon kong sagot. Tahimik si Clara sa kabilang linya. Pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig, pero ngayon ay may ibang bigat. Pasensya na ulit, Nay. Magiging pagsisisi ko to habang buhay dahil naisip kong karapat-dapat siya sa katahimikan ko. Natakot ka, sagot ko. Nagdanas ako niyan. Ang takot ay nagpapaliit sa'yo, pero hindi mo kailangang manatili roon. Sinubukan pang lumaban si Marco. Nag-post siya ng malabong reklamo sa social media, nagpapahiwatig ng pagtataksil at panlilinlang. Hindi niya binabanggit ang pangalan, hindi niya magagawa yon. Lalo na pagkatapos ng pangalawang sulat mula sa abogado ko, nagbabantang mag-file ng legal action sa bawat salitang ipopost niya. Tumahimik siya pagkatapos noon, kahit sa publiko. Sa pribado alam kong hindi niya malilimutan ang araw na napagtanto niyang ang babaeng pinalayas niya, dala ang 2 maleta, at pagod na mukha ay naging may-ari ng bubong sa ulo niya ang kontrata sa pangalan niya, at ang susi sa bawat pintong minsan niyang isinara sa mukha ko. Si Clara naman, nagbabago na. Lumipat siya mula sa apartment sa loob ng 1 buwan. Naghanap ng maliit na studio, malapit sa trabaho niya. Nagsimula siyang magpa-therapy at sumali sa community art class. Nagpinta pa siya para sa akin, isang abstract painting ng phoenix na may matingkad na pula at dilaw. Isinabit ko ito sa ibabaw ng fireplace ko. Mas madalas na kaming nag-uusap ngayon, hindi araw-araw. Pero kapag nag-uusap kami, totoo at tapat na. Walang pagkukunwari na. Ang huling piraso ay dumating sa isang sobre, isa pang liham. Pero sa pagkakataong ito, galing kay Atimer de Guzman. Binabati kita, Teresa, isinulat niya. Opisyal nang nailipat ang building. Nag-sign na ang natitirang tenants ng bagong agreement. Naayos na ang kaso laban kay G. Santos sa pabor mo. Malaya ka nang magbenta, mag-maintain o mag-restructure ayon sa gusto mo. Maingat kong tupi ang sulat, inilagay sa dibdib. Hindi lang tungkol sa pera o ari-arian o paghihiganti. Tungkol ito sa katotohanan. Sa pagbawi ng aking pangalan, kwento at lakas. Kinabukasan, tinawagan ko ang isang real estate broker. Handa na akong tapusin ang huling kabanata at buksan ang pinto sa bagong buhay na hindi ko na kailangang tiisin. Sa wakas, mabubuhay ako ayon sa sarili kong tuntunin. 4 na araw pagkatapos umalis ni Marco, kumatok ulit si Clara sa pinto ko. Sa pagkakataong ito, may dala siyang bagay na nagpanginig ng tuhod ko nang makita ko. Isang aklat. Kupas na balat, sira ang mga sulok. Halos hindi na nakakabit ang likod. Ang diary ni Nanay. Binuksan ko ang pinto nang walang salita. Pumasok siya, namulat ang mata. Nanginginig ang hininga. Nakita ko po ito sa cabinet ko, sabi niya. Noong huli akong bumisita sa'yo, siguro nakalimutan mo. Inilagay niya ito sa coffee table na parang banal, at sa akin, banal nga ito. Binasa ko po. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi ko po sinasadyang mangialam, sabi niya ng mabilis. Pero nakilala ko ang sulat kamay ni Lola.
Naghahanap lang ako ng may kabuluhan. Bumagsak ang katahimikan sa pagitan namin na parang kurtina, mabigat at hindi pa matanggal. Wala akong alam tungkol kay Horacio Santos, bulong niya, o sa pera, o sa trust, o kahit ano sa mga yon. Tumango ako ng isang beses dahan-dahan. Ako rin, hindi ko alam hanggat wala akong mapuntahan. Nabasag ang boses niya. Nay, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo ako pinayagang isipin na wala ka? Tumingin ako sa mata niya at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Dahil wala nga ako noon, sabi ko. Sa gabing isinara mo ang pinto sa akin, wala akong plano, walang pera. Kahit lugar na lulunan ng iyak ko ay wala. Napangiwi si Clara. Nakita ko ang diary sa pinakamababang punto ng buhay ko, habang binibilang ko ang bawat barya para sa hapunan. Sa linggong yon, walang makausap, ang diary na yon hindi lang sinabi sa akin kung sino ako. Nagpaalala ito na mahalaga ako, na hindi lang ako minahal ni nanay. Nakipaglaban siya para sa akin ng tahimik nang hindi niya maipakita. Umupo si Clara, mahigpit na kapit ng kamay sa kandungan. Hindi ko alam kung paano ako naging anak na gumawa ng mga bagay na ginawa ko. Ilang beses ko nang tinanong yon sa sarili ko. Lumapit ako sa bintana, tiningnan ang kalye sa baba, tahimik na ingay ng buhay na dumadaan. Hindi ka naging ganoon sa isang araw, sabi ko. Mga maliliit na pagpili, pagpapabaya sa lahat, pagpili ng kapayapaan kaysa katotohanan, paniniwalang ang pag-ibig ay nangangahulugang katapatan. Kahit masakit, tumayo siya at lumapit sa akin. Iniwan ko na siya. Parang bomba ang mga salitang yon sa hangin. Sinubukan kong hanapin ang mga gamit ko, laptop ko, bag ko. Sabi ko sa kanya, hindi. Yun lang. Sumigaw siya, nag-empake ng bag at umalis. Sabi niya, babalik siya. Pinapalitan ko ang lock kinabukasan. Tiningnan ko siya at sinabing umalis. Hindi ko alam kung sino ako kapag wala siya. Pag-amin niya, nanginginig ang boses. Pero mas gusto kong malaman kaysa magpatuloy na maligaw. Isang katahimikan ang naghari sa pagitan namin. Puno ng lahat ng hindi pa nasasabi. Pagkatapos, tiningnan niya ang diary. Hindi ko karapat-dapat ang ginawa mo. Ang ginawa natin. Hindi ko maibabalik pero gusto kong subukan. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, at umupo sa tabi niya. Minsan ko nang pinangarap na marinig ang mga salitang, yan, sabi ko. Pero kapag sinasabi mo iyan ngayon, hindi na ayos ng nakaraan. Sinusulat mo ulit ito. Naguguluhan niyang tiningnan ako. Mahinahon kong hinawakan ang kamay niya. Nakikita mo na ako ngayon. Binabago nito ang lahat. Matagal kaming nanatili doon. Uri ng katahimikan na hindi masakit, kundi nagpapagaling. Uri na dumarating pagkatapos mong sa wakas ay masabi ang katotohanan. Bago umalis si Clara gabing yon, tumigil siya sa pinto. Hindi kita pinalaki para maging mahina, sabi niya. Nakakalimutan ko lang kung gaano kakalakas. Ngumiti ako ng mahinahon. Hindi, sabi ko. Hindi mo nakalimutan. Tumigil ka lang sa pagtingin. At ngayon nakita mo na ang lahat. Hindi lang kung sino ako ngayon, kundi kung sino ako dati. Ibinenta ko ang building sa peak ng tag-init. Ang huling papeles ay nilagdaan sa isang maaraw at walang ulap na Martes. Walang seremonya. Walang selebrasyon. Tanging ang tahimik na click ng ballpen. Isang matatag na kamayan at ang bigat ng 3 taong sakit, pagtataksil at katahimikan ay sa wakas ay nawala sa balikat ko. Pumasok ang pera sa bank account ko kinabukasan, pero hindi ako nagdiwang. Sa halip, nagsulat ako ng tseke. Malaking halaga. Kalahati ng proceeds ay pupunta sa local shelter para sa kababaihan at bata na nasa krisis. Uri ng lugar na sana'y alam ko noon sa gabing nakatayo ako sa bangketa, dala ang 2 maleta at walang tawag. At habang nabubuhay ako ng bagong buhay, siguro ang unang beses na talagang nakaramdam ako ng kalayaan, nakatanggap ako ng isa pang liham. Sa pagkakataong ito, galing kay Clara. Maikli, simple, pero naglalaman ng lahat. Nay, alam kong nasaktan kita, alam kong mali ako, pero gusto kong ayusin ang lahat. Humihiling ako ng pagkakataon, mahal kita, Clara.
Binasa ko ang liham ng maraming beses at bawat beses may natutunaw sa loob ko. Siguro ang pagnanais na mahalin, siguro ang bahagi sa akin na laging naaalala ang batang pinalaki ko, siguro ang pagod na sa laging pag-iingat. Kahit ano pa, sumagot ako, inimbita ko siya. Nang pumasok si Clara, may bahid pa rin ng takot ang mata niya. Umupo kami at sa ilang minuto, walang nagsalita. Alam kong nasaktan kita, sabi niya sa wakas, nanginginig ang boses. Hindi ko naintindihan. Masyado akong abala sa pagprotekta sa sarili ko at kay Marco. Hindi ko nakita ang ginagawa niya sa'yo. Tumango ako. Narinig ko na yan ng libu-libong beses dati. Pero iba ito, parang tapat. Sobrang pasensya na. Ako rin, sabi ko. Matagal kaming nag-usap. Nag-usap tungkol sa nakaraan, sa hinaharap. Nag-usap tungkol sa sakit at sa pag-asa. Umiiyak kami at tumatawa. At nang dumilim ang gabi, alam kong nagsisimula na ang paghihilom. Hindi madali, syempre. Ang mga peklat ay nangangailangan ng panahon para maghilom. Pero nakita ko sa mata ni Clara, isang determinasyon, isang tunay na hangaring gawing maayos ang lahat. Sa mga buwan pagkatapos noon, nagsimula kaming magkasama ng mas madalas. Nagdi-dinner kami, nanonood ng sine, nag-uusap lang. At kahit hindi namin malilimutan ang nangyari, natutunan naming magpatawad. Nagdesisyon akong ibenta ang building. Nakuha ko na ang gusto ko, ang paghihiganti, ang hustisya at isang bagong simula. Nakahanap ako ng buyer, isang batang pamilya na gustong tumira doon. Masaya ako para sa kanila. Sa araw na nilagdaan ko ang papeles, nakita ko si Clara doon. Ngumiti siya sa akin, tunay ng ngiti. Galing mo talaga, Nay, sabi niya. Salamat sa'yo, sabi ko. Anong plano mo? Maglalakbay ako, sabi ko. Babisitahin ko ang mga kaibigan sa Visayas. Maglalaan ako ng oras para sa sarili ko. Karapat-dapat kanyan. Nang umalis ako sa building sa huling beses, magaan ang pakiramdam. Nalampasan ko ang bagyo. Nakaligtas ako. At ngayon, may hinaharap ako. Nasa bagong apartment ako, malapit sa park. Nag-aaral ako ng sayaw. Sumasali sa cooking class. Nabubuhay ako ng buhay na dati pangarap ko. Isang buhay na puno ng saya, kalayaan at pagmamahal. At alam ko na, kasama si Clara, hindi na ako mag-iisa pa kailanman.